Happy Friday, everyone! Late na akong nakapag-open ng aking camera para sa ating vlog for today. Anyway, today ang last day ng ating linggo na pagtagumpayan or mapapagtagumpayan natin ang ating busy week. Talaga namang napakadami nating kaganapan and marami rin tayong trabaho this week, both for home care and facility. So naihatid na namin ang mga bagets. Nakapunta na rin ako sa Walmart para isauli ang aking nabiling exchange gift para kay ate. So pinalitan natin yan. So every year, since sila I think since si Jay ay first grade or grade 1, nag-exchange gift kami. Taon-taon for Christmas. Yan ang isa sa aming family tradition. Maliban pa sa pag-paint ng ornaments. So, ang ginagawa namin is every year, dinadala namin sila sa tindahan, kadalasan sa Walmart, Five Below, para bumili ng exchange gift. So, ginagamit nila yung sarili nilang money para bilhan ng regalo ang isa't isa. And kami naman ni ate nung Friday bumili ng regalo for JJ dahil si Jay nga ay napakahirap bilihan ng regalo. And then, meron din ako nabili sa Walmart na regalo kay ate. Pero nung punta kami ng Five Below, meron siyang nagustuhan na regalo or parang meron siyang gustong bilihin para sa sarili niya. Pero sabi niya, ayaw daw niyang masyadong gumastos. Kaya naman, kinuha natin yung tatago at yun ang ibibigay natin sa kanya sa Christmas for our exchange gift. Maliban pa syempre dun sa regular nating regalo sa mga bagets every year. Dahil minsan lang naman, pag mga birthday guys, wala kaming niregalo sa mga bata. Kadalasan lumalabas lang kami. Binibigyan namin sila minsan ng gift card, like $20. So yun lang naman. So dahil Christmas naman, sinubukan natin ibigay ang kanilang mga wishlist. So antayin niyo ang aking Christmas vlog dahil ang mga hiniling nila talaga ay naibigay naman ng Pamilya Parentals. Anyway, naka-Grinch outfit tayo ulit. Isa lang kasi guys yung aking scrub suit na ginagamit or isa lang talaga yung aking Christmas theme na scrub suit. Ayan nga ang ating The Grinch. Ay, ito ay gamit na gamit ngayong Pasko. Ito po ay nilalabahan natin ha. Baka magtataka kayo. Ba't yun naman ang suot niya? Nilalabahan na po natin yan. Siyempre naman, we have to continue the spirit of Christmas. Meron pa tayong ilang araw na mag-home care para naman sumaya ang ating mga patient. Anyway, nakapagligpit tayo dito sa kitchen. Malinis na ang ating sink. Nailagay ko na ang maduduming dishes dyan. Wala na din kaming bahaw. Naubos na. Kinain na ni Daddy yung last na bahaw. Kaya nagsain muna ako bago ako umalis. Actually, ang patient ko is from 9 to 10. Malapit na mag-alas 9 guys. Pero malilate tayo ng bahagya. Dahil antayin natin ang ating kanin. Meron pa tayong 7 minutes na natitira sa ating rice cooker bago ito matapos. Si Daddy ay uuwi rin siguro dito at magtatanghalian siya sa bahay. Wala na nga tayong kanin at iinom siya ng gamot dahil siya nga ay masama ang pakiramdam for this week. Talagang simula ng Monday, he's struggling na pumasok sa trabaho. Wala naman siyang lagnat pero siya ay sinisipon at inuubo. Kaya talagang kailangan niyang agapan or kailangan talaga siyang uminom ng medicine. At syempre naman, dahil iinom siya ng gamot, importante na siya ay busog. So, pinapagbaon din natin siya ng kanyang lunch na sandwich or donut. Pero today guys, ayaw na magbaon. Meron pa daw siyang donut sa sasakyan. Meron pa siyang 2 granola bar. So, pwede na daw yun, pantawid gutom. Dito na nga kami kakain sa bahay. Dahil ngayon nga, meron tayong forecast ng snowy weather or parang meron paparating na snow today. Magbabaon din ako ng ating kape sa trabaho dahil pag medyo malamig at pag medyo snowy ang condition, kailangan syempre alert tayo sa pagmamaneho para maiwasan natin ang aksidente. Anyway, nag-defrost na ako ng mga uulamin namin. Ito ay mga tira-tira lang guys. Nung isang araw, ang ulam namin ay pork chop. Meron pang natirang 2 piraso. Meron din tayo dito ang kapirasong chicken breast. Nilabas ko na din yan. Gagawa siguro tayo ng chop suey guys. Ayan ang ating panahog. Meron din tayo na defrost dito na beef steak tin cut. Subukan natin gumawa ng beef steak Tagalog. I-marinate natin yan. And then for tomorrow or mamaya siguro, magagawa tayo ng spaghetti with meatballs. Ito na ang ating ground beef. Lahat to ay syempre sa murang halaga natin nabili. Nakuha natin ito on sale. Kaya may mga tandayan guys para alam ko kung ano ang una nating lulutuin. Syempre yung pinakauna nating nabili yun ang ating lulutuin. Talaga naman ang ating buhok ay ayaw makisama. Mahangin ba sa labas? Anyway, kumukulo na ang ating thermos. Nilagyan na natin ito ng water. Dahil pag minsan, kahit nasa bahay ako guys, umiinom pa rin tayo syempre ng coffee or ng tea. So ito na ang ating baon na 3-in-1 coffee from Copico, not Blanca, Copico Brown. And then, meron ding sale online para sa mga swim gear for bunso. Sabi niya, wag na daw akong bumili. Or sabi rin ni Daddy, actually hindi nila to alam. Pero syempre dahil tayo ay mahilig mag-shopping online din. Hindi ko napalagpas, bumili tayo ng swim jammers para sa ating JJ. So bumili tayo ng 4 na iba't ibang kulay para sa kanyang swim practice and competition. So, meron tayong red, meron tayong orange, meron tayong blue, and syempre pa ang aking paboritong purple. Ito binili ko guys, mas malaki na yung size nito. Ang normal size na is 28. Ito ay size 30 na. Dahil pansin ko kay Bunso, tumatangkad na siya. So, baka yung mga suot niya ngayon ay maliitan na niya. So, magagamit pa niya yan hanggang sa end of the season. Ang kanilang swim season ay tatagal until April of next year. And then, magsa-stop sila ng 2 weeks. Magsa-start naman ang kanyang summer or ang kanyang summer season, which is, lalangoy siya for the Ducks team. This one is from Sporty. Kaya ako ito binili guys because ito ay naka 45% off. So, kalahati lang yung binayaran natin halos dito. Actually, hindi. 50% pala kasi 45% off. And then, dahil tayo ay member, nakakuha tayo ng discount. Pagka member ka guys, mas mura yung presyo sa'yo. So, ito ay from Sporty. This is not sponsored. Napakaganda na ang quality. So, ito pag bibili natin ito sa Amazon, mahal ito.
Pero ito ay nabili ko lang sa murang halaga. Not naman murang halaga, saktuhan lang guys. Kasi nga, yung atin namang JJ ay araw-araw na nagpa-practice ng pag-swim. And pag nagko-compete naman siya guys, syempre ayaw naman natin na mukhang kawawa ang ating anak. Hindi bali na tayo ang mukhang kawawa. Pero syempre yung mga bata kailangan maayos naman ang kanilang ginagamit sa kanilang sports, mapa-volleyball man yan or swimming. So ito ay size 30. Ang ganda-ganda ng quality nito guys. So medyo malaki, pero ito ay yung pwede mo siyang sikipan sa waist. So, itatago ko lang to. Hindi pa naman ito gagamitin, guys. Ito ay for next season pa. Kaya nga ako bumili is dahil naka 50% off. Almost 50% off. I believe kaya nila to naka-sale is maglalabas sila ng bagong design or bagong stock. Dahil syempre, papasok na ang 2025. Dahil ito ay old design. Meron silang ilalabas ng mga bagong design. Kaya siya naka-sale. Wala naman tayong pakialam kahit na ito ay old style or old design. Ito naman ay brand new pa din. So, perfect na perfect yan. Yun namang ating JJ, wala namang pakialam yan. Actually, guys, minsan nga, yung swim jammers niya ay, sa sobrang gamit na gamit, yung bandang punja or yung bandang likodan ay sobrang yung manipis na talaga. Hindi siya nagre-reklamo, guys. Talagang minsan pag nilalabahan ko, pag inangat ko ba, parang makikita mo na see-through na siya. So, ayan. Kaya bumibili talaga tayo ng ilang piraso para napapagpalit-palit niya everyday. So, itatago muna na. Ayan. So, magugulat na naman si tatay kasi meron na namang bagong jammer si JJ. Hindi natin to ipapakita sa kanya. Itatago ko muna to kasi tayo ay mapapagalitan na naman. Sasabihin na naman ni Daddy, bakit na naman tayo nagbili-bili ng mga gamit. Pero si Daddy guys, yung aking asawa, basta sa bata, wala yung magsasalita lang yan na, meron pa naman siyang jammers, ba't ka bumili? Pero ano yan guys, between me and tatay, talagang siya talaga yung ayaw niya nagmumukhang kawawa ang kanyang mga anakis. Hindi bali na nga daw na kaming dalawa ay mukhang gusgusin or yung aming damit ay hindi naman branded or hindi bago. Basta yung sa mga bata ay syempre gusto naman natin hindi naman sila mukhang kawayway. So ito, itatabi natin yan. Itatago lang natin ito sa ating mahiwagang drawer. So, ang ginagamit ni JJ na swim jammers ngayon ay pang Christmas. Papakita ko sa inyo kung nandito pa. So, bumili din ako niyan. Last year ko po ito binili guys kasi nag-sale din yan. So, bumili ako end of the season. Ito. Ayan. Ito guys, ang kanyang ginagamit. So, ito ay from Sporty. And this is size 28. So, ito ay Christmas. So, meron siyang 4 na iba't ibang jammers. Hindi naman kailangang iba-iba. Pero dahil maarte nga tayo, at ayaw naman nating... Kasi guys, kapag isa lang, pag labas-suot, mabilis nang numipis. So pag numipis ng mabilisan, kailangan mo naman syempreng palitan. So dahil ito naman ay naka-sale, bumili ako ng 4. So yung isa guys, yung blue nasa taas, hindi niya na nagamit. Dahil ito yung ginamit niya noong isang beses, yung kanyang plain red. Ito ay ginagamit niya lang kapag duck season. Dahil sa ducks nga, sila ay color red. So ito ay naka-reserve for summer. And obviously, by after Christmas, itatago na natin to. Hindi niya na ito magagamit dahil syempre ay pang Pasko yan. So hopefully by next year ay kasya pa. Ang gusto ko sa Sporty guys ay maganda ang talagang makapal siya and maganda yung quality niya. Ayan. And then kapag regular naman, meron siyang iba't ibang kulay din ng Sporty. Meron siyang blue, navy blue, royal blue, and green. Tsaka ito ng red. So marami siyang swim jammers dahil talaga namang si JJ talaga ay shokoy. Eh di wow, siopaw. So ayan. Ito lalaban natin to ng cold water. Hindi kasi namin to dina-dryer and ilo-laundry. Ito guys ay hina-hand wash ko. So ito ayan. Siyempre pa, iniwan na naman niya dito ang kanyang swim bag. Ito yung swim bag guys, binilhan din natin siya. Ito ay binili ko rin. I don't know kung sa Amazon ko to binili. Ito ay from Tier. Yung ginagamit niyang swim bag before is regular lang. Pero syempre mas maganda talaga yung swim bag kasi maraming compartment. Like dito yung goggles, dito yung cap, syempre yung towel, yung clean clothes. Ayan, meron siyang extra underwear dyan. Ito ang kanyang badge para makapasok sa facility. Bago tayo umalis, ayusin natin ang ating dining room. Tingnan nyo guys ang ating decoration sa ating dining room. Gusto nyo bang Paskong-Pasko na ang ating ayan. Meron pa tayong Santa na chair cover. Okay guys, tumunog na ang ating rice cooker. Daldal pa rin tayo ng daldal. Ako ay papasok na sa work. I will be back later. Okay guys, tayo ay pumasok na. Ang ating temperature now is 47 degrees. So sabi dito guys ay 47 degrees. Pero malamig talaga. So mag-drive muna tayo ng maayos guys. I will see you again later. Okay guys, ang ating travel ay tatagal ng 20 minutes. Tayo ay darating sa ating patient ng 9:20. Medyo late yan guys. Or actually hindi naman. Kasi pag sinabi natin between 9 to 10. So anytime between 9 to 10, by tayong dumating. Dahil hindi naman tayo nagmamadali guys. Okay na okay pa rin yan. So tatlo ang ating patient. Dalawa sa banda dito sa ating first and second. Magkatabi sila or magkalapit. Take the next right to stay on Woods Drive. And then magta-travel tayo ng almost 35 minutes papunta sa ating third patient. Hi guys, I am back. Tapos na tayo sa ating next patient. So, second patient pala. Nagsusnow na guys. Pakita ko sa inyo, bumabagsak na talaga ang niebe. Hopefully naman hindi ito masyadong makapal. Dahil papunta tayo sa next patient natin, which is tatagal ng, I believe, 30 to 40 minutes. So, magpapalit lang ako ng badge. Ayan guys. Mag-drive na tayo. Magdadahan-dahan lang tayo guys dahil madulas ang kalsada.
Okay. Ang temperature natin ngayon ay 35. So, ayan guys, pumapatak na ang snow. Nagsimula yan an hour ago. So, dusting pa lang naman. Wala pa tayong makapal na snow sa ground. So, hopefully guys, bago tayo matapos ng trabaho or pagkatapos na nating magtrabaho, saka yan lumakas dahil nakakatakot din mag-drive. Inom muna tayo ng ating coffee. Let's go! Sa go! Na natin ang ating next patient. Guys, I am back. Pauwi na tayo guys. Talagang nagsusnow na nga. Pero hindi naman ganun kakapal. So, di ba yung turn right onto Beacon Hill Boulevard. Christmas hat natin. So, nakakarating tayo sa bahay guys. Pasado alam mo na. Doon na tayo kakain. Meron pa tayong coffee dito. Ubusin natin yan. Para tayo hindi ginuwi. I will be back later. Hi guys, I am back. It is 1:20 ng hapon. Magmabilis na tayong kumain dahil tayo isusundo pa kay ate. So, dire-diretso pa rin yung pagpatak ng snow guys. Ang ulam natin ay ang natira nating fried chicken from last night. Ito guys yung mga napagtabasan ng mga bata. So kainin natin yan dahil sayang naman. And then si tatay ay pauwi na din. Malapit na rin siya guys. Ang ulam naman niya ay nilagang baka. Dahan-dahan lang tayo guys nag-drive pa uwi. Dahil madulas yung kalsada. Hindi ko alam kung gano'n ka taas yung ating snow today. Parang hindi naman masyado guys. Kasi mahina lang yung patak. Sarap nito guys. Parang Jollibee. Chicken Joy. Wala tayong gravy. Kaya ang ating sausawan ay sweet chili sauce. Kantay guys. Tara na guys at sumundo sa ating dalaga. So sabay kaming kumain ni tatay. Nag-init lang ako ng nilagang baka. And naubos ko rin yung tira-tira na fried chicken na niluto natin kahapon. Tuloy-tuloy pa rin ang snow guys. Aagahan na natin para tayo ay mauna sa pila. Sabi ko rin kay daddy maaga na umalis para makakuha siya ng parking malapit lang sa exit ng mga bata. Para hindi masyadong maglakad ng malayo si Bunso. I think meron tayong or magkakaroon tayo ng white Christmas dito sa aming area. Dahil meron tayong forecast ng snow sa 24 which is Tuesday. So baka hanggang 25. Depende kung gaano kakapal yung ating makuhang snowfall. Ayan guys, kung nakikita nyo, pumapatak-patak na yan, yan ay hindi ulan kung hindi snow. So wala pa namang makakapal na snow sa kalsada dahil medyo maulan din. Pero ayan. I think si tatay umalis na din. Para nga, dun siya sa paglabas lang ni Jay para hindi na maglakad ng malayo si Bunso. So sana ay wala pa namang masyadong pila sa school ni ate para hindi rin siya masyadong maglalakad ng malayo. Si ate medyo inuubo-ubo na din. Actually si pareha sila ni tatay na medyo hindi maganda ang pakiramdam itong buong linggo na to. Pero tayo ay napagtagumpayan natin ang isang linggo. So natapos din ang ating busy week. Ganun din si daddy and yung mga bagets na. Hopefully naman maging maganda rin pakiramdam ng ating tatay ng tahanan at ni ate. Para sa Pasko naman ay wala tayong sakit. Mahirap magkasakit guys, bawal magkasakit. Lalo na kung ikaw ay may hanap buhay. Manghihinayang kang hindi pumasok. Kaya talagang aagapan mo na yung iyong pakiramdam. Dahil tong is life para mabayaran natin ang ating mga babayarin. Si Mr. Bill.